Hello mga idol, please like, share and subscribe for more novel stories to uploads. Diyos ng Digmaan, JC Entertainment. Kabanata 1571. Nagkatinginan ang mga matatanda, nalilito. Hindi nagtagal ay lumipad ang grupo ng mga tao at dumating sa harapan ng sekta, huminto sa harap ng grupo ng mga taong bumisita. Ikaw. Tiningnan ni Master Yates ang mga taong ito sa kanyang harapan na may pagtataka sa kanyang mukha, kasama sa kanila ang isang matandang lalaki na medyo pamilyar, ngunit hindi niya maalala kung saan niya siya nakita. Pagkatapos ng lahat, nang umalis ang kanyang nakababatang kapatid noon, lumipas ang mga dekada. Ang lahat ay napunta mula sa pagiging nasa katanghaliang gulang noon hanggang sa pagiging matanda na ngayon. Kuya, matagal na. Tumawa si Matthew Charles bago niya iarko ang kamay kay Master Yates sa harap niya at nagtanong. Nang marinig ang medyo pamilyar na boses na ito, sa wakas ay nakilala ni Master Yates kung sino ang taong nasa harapan niya, at ang ngiti sa mukha ay agad na tumigas, at ang kanyang mukha ay naging pangit. Kumuyam ang kanyang kamao habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabing, talagang matagal na, hindi ko inaasahan na maglalakas loob kang magdala ng mga tao na pumunta dito at hanapin ako. Pagkasabi niyon, naikuyom ni Master Yates ang kamao niya na may makapal na chi, tapos sa isang iglap, pumarap siya kay Matthew at pinasabog ang kamao niya. Nang makita ito ni Matthew, agad din niyang ikinuyom ang kanyang kamao, pinakilos ang chi sa kanyang katawan, at pagkatapos ay direktang pinasabog ng suntok si Master Yates. Matapos ihagis ang suntok na ito, pareho silang napailing at napalipad ng ilang hakbang bago sila tumigil. Senior kuya, huwag kang mag-away. I've come to see you today for something, besides it's been so many years, why hurt the peace between you as brothers over a woman? Kaagad pagkatapos tumayong matatag, pinayuhan ni Matthew si Master Yates. Sino ang kuya mo? Matagal na kitang hindi pinapansin bilang isang nakababatang kapatid, kaya huwag mo akong tawaging senior kuya sa hinaharap. Galit na galit si Master Yates kaya diretso niyang iwinagayway ang kanyang manggas, pagkatapos ay inilagay ang kanyang mga kamay sa likod ng kanyang likuran, magwala. Master, hindi. Master Yates, ayos lang kung hindi mo ako kilalanin bilang iyong nakababatang kapatid, magkunwari na lang tayong mga estranghero, okay? Nakangiting awkward si Matthew bago sinabing, pumunta ako dito sa ngalan ng Hall of Divine Plan para magtanong sa iyo ng isang bagay. Tingnan mo, nandito na tayo, pwede ba tayong pumasok at mag-usap? Kung may sasabihin ka, sabihin mo, at sabihin mo agad. Malamig na binitawan ni Master Yates ang isang pangungusap. Ito ay tungkol sa ilang mga bagay tungkol sa Ultimate God Realm. Ano mang iba pang mga bagay, naniniwala ako na hindi ka interesado sa lahat ng Master Yates, ngunit ang bagay na ito tungkol sa Ultimate God Realm, naniniwala ako na ito ay tiyak na magiging interesado ka. Napangiti si Matthew, naisip niya na hanggat binanggit niya ang bagay na ito ng Ultimate God Realm, siguradong matutuwa at interesado ang kanyang kuya. Gayunpaman, hindi nagtagal ay napagtanto niya na hindi niya makita ang nasa sabik na hitsura sa mukha ni Master Yate. Kakaiba, maaaring alam na ito ni Kuya. Agad na kumunat ang noo ni Matthew at nagsimulang magmuni-muni. Nang makita ang pagmumukha ni Matthew, nag-react din kaagad si Master Yates bago sinasadyang ihayag ang ilang sandali ng pagkagulat, talaga. Tungkol sa bagay na Ultimate God Realm. Kung totoo ito, sabihin mo sa akin ang tungkol dito. Kabanata 1572. Master Yates, hindi maganda kung dito na lang natin pag-usapan. Iniisip ko, paano ba tayo maghanap ng mauupuan at mag-usap? Nakangiting sabi ni Matthew kay Master Yates. Mabuti, pagkatapos ay pumunta tayo doon sa silid ng konseho upang mag-usap. Matapos itong mapag-isipan ni Master Yates, pinamunuan niya ang mga tao na lumipad ng diretsyo sa direksyon ng isang palasyo, habang si Matthew at ang iba pa, ay agad na sumunod sa likuran. Hindi nagtagal, lahat ay nakaupo sa paligid ng isang malaking mesa na bato. Magsalita ka. Bagamat pumayag si Master Yates na pasukin ang kabilang partido, hindi masyadong maganda ang kanyang ugali pagkatapos maupo, mayroon din siyang walang pakialam na tingin. Hey, kuya? Oh no? Master Yates? Let me tell you, you might not know. Some time ago, may isang grupo ng mga tao mula sa Upper Mainland na pumunta sa gilid natin ng dagat. Isipin mo, napakalayo ng lugar natin sa God King Hall, so para saan lang sila pumunta doon? Ang aming mga tao, sabay-sabay, nahulaan na ang mga taong ito ay malamang na may alam ng ilang sekreto tungkol sa Ultimate God Realm, at iyon ang dahilan kung bakit sila pumasok sa loob ng aming dagat. Kaya, lihim naming sinundan sila at sa huli ay nalaman namin na talagang pumasok sila sa Blackwind Forest ng Blackwind Island.
Sa huli, tila nagkaroon ng away sa isang itlog na parang bato. Nakangiting tumingin si Matthew kay Master Yates at ibinigay ang pangkalahatang sitwasyon, at sa wakas ay sinabi, kaya, nahulaan namin na ang malabato na bagay na ito ay may kaugnayan sa pagpasok sa Ultimate God Realm. Kaya't nakipag-away kami sa kanila, ngunit ang kabilang panig ay medyo malakas. Sa totoo lang hindi namin sila kayang talunin, lalo na ang young master ng pamilyang White na iyon, talagang nakakatakot. Kami ay hindi nakapatay sa aming pinakamalakas na tao, at hindi siya nakapatay sa pinakamalakas na tao sa aming dalawa. Kaharian ng Diyos, hehe, ganun ba? Ang brat ng White family ay napakabigat, buti naman sa kanya. Yung pagpatay niya, parang tinutulungan din ako. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nang marinig ito ni Master Yates, sa halip ay ngumiti siya ng malamig at sinabing walang pakialam. Ang mga sulok ng bibig ni Matthew ay kumikibot ng ilang sandali bago siya nagsalita, Master Yates, ang nakaraan ay nakaraan, hindi ka ba interesado sa bolang bato na ito? Ang ibig kong sabihin dito ay ang tubig na mayaman sa sustansya ay hindi dapat damaloy sa mga bukid ng mga tagalabas. Ang tubig na mayaman sa sustansya ay hindi dapat damaloy sa mga bukid ng mga tagalabas. Ano ang ibig mong sabihin? Nagtaas ng kilay si Master Yates at dahan-daang nagtanong. Hehe. Ang ibig kong sabihin ay simple lang, ibig sabihin, noong mga oras na iyon, medyo marami ang mga taga-kabilang panig, at ngayon ay tiyak na bumalik na sila sa kani-kanilang pamilya. Pero kahit na ganoon, ang pamilyang puti na ito ay hindi ganoon kadaling pakitunguhan, kaya dapat magsanib puwersa ang ating dalawang pamilya. Pumunta at agawin ang bolang bato na iyon, at pagkatapos ay pag-aralan ito ng sama-sama upang makita kung makakalusot tayo sa Ultimate God Realm. Tumawa si Matthew bago niya ibigay ang kanyang ideya. May magandang ideya ka. Bumantong hininga si Master Yates na may emosyon at sinabi kay Matthew, gayunpaman, hindi ako interesado sa bolang bato na iyon ngayon, kaya mas mabuting pumunta ka. Hindi interesado. Nagbibiro ka ba? Ang bagay na iyon, maaaring mahanap nito ang misteryong masisira sa Ultimate God Realm, at hindi ka talaga interesado. Napayuko si Matthew, puno ng hindi makapaniwala ang mga mata. Paano niya naisip na ganoon ang sasabihin ng kanyang kuya? Upang makapasok sa Ultimate God Realm, maaaring payagan ang isang tao na magkaroon ng tagal ng buhay na 200 taon, sa ganoong kaso, talagang hindi siya interesado. Diretsyong naglabas si Master Yates ng bolang bato at inilagay sa harapan niya, meron na ako dito, mag-aral ka na lang, bakit ko naman gugustuhing manakawan? At saka, sinabi mo rin na hindi dapat guluhin. Ang pamilyang puti, mayroon ka rin. Si Matthew ay humakbang pasulong ng 2 hakbang, at sa kanilayo na lumakad at tumingin sa bolang bato. Kabanata 1573. Gayunpaman, inilagay ni Master Yates ang kanyang kamay sa ibabaw ng bolang bato at nawala ito sa isang iglap na tago. Sandaling hindi nakaimik si Matthew, bago siya umatras at umupo, nakasimangot, actually, 2 sila. No wonder ayaw mong nakawan ang bolang bato ng pamilyang White. Ang bagay na ito, mayroong higit sa 2, mayroong isa sa loob ng bawat isa sa 7 dakilang mapanganib na lupain. Hindi ko sana sinabi sa iyo ang impormasyong ito, ngunit mabuti na sabihin sa iyo, pagkatapos ng lahat kahit na hindi ko sabihin sa iyo ang tungkol dito, tiyak na magagawa mong magtanong tungkol dito pagkatapos mong pumunta doon. Nakangiting sabi ni Master Yates. May isa sa bawat isa sa 7 malalaking mapanganib na lugar. Saang mapanganib na lupain mo nakuha ang isang ito? Nang marinig ito ni Matthew, kumirot ang puso niya at agad siyang nagtanong. Alam ko kung ano ang iniisip mo, gusto mong pumunta at makita ang mga bolang bato sa loob ng iba pang mga mapanganib na lupain, tama ba? Sa kasamaang palad, huli na para sa iyo upang pumunta ngayon. Ang mga sinaunang sekta at angkan sa ibang mga kontinente ay kumilos na noon pa man, at sa ngayon, ang mga bolang bato na iyon ay nakuha na lahat. Kaya, mas mabuting itigil mo na ang pangangarap. Sa wakas ay tumawa si Master Yates, sige, ito lang ang masasabi ko sa iyo, nabigyan na kita ng sapat na mukha, mas mabuting umalis ka na, bumalik ka sa iyong mga dagat. Natural na ayaw mamatay ni Matthew, at hindi rin siya papayag na bumalik ng ganoon lang. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, tinanong niya si Master Yates, kung gayon, dapat ay nakuha mo na ang bolang bato na ito sa loob ng mahabang panahon, hindi ba? Nagtataka ako, may na-research ka na ba? Hehe. Kung may na-research na ako, bakit ako nandito makipag-usap sa iyo nang walang kaparirikon? Dapat ay nagmamadali akong makalusot, at kung makapasok ako sa Ultimate God Realm, isang araw kapag masama ang pakiramdam ko, pupunta ako sa iyong kalokohang God King Hall at ipapakita sa iyo kung gaano ako kalakas. Nang maisip niya ang nangyari noon, medyo nababagabag pa rin ang puso ni Master Yates, kaya wala siyang magandang salita na masabi.
Hoy kuya, bakit kailangan pang babae lang yan at ilang taon na ang lumipas at patay na siya, kaya mas mabuting hayaan mo na. Bamantong hininga si Matthew at nanghihina. Hayaan mo, kung hindi dahil sa'yo, hindi siya namatay. Hinampis ni Master Yates ang mesa at tumayo, magwala ka, hindi nakita, gustong makitang muli. Ang makausap ako ng ganoon katagal ngayon ay itinuturing na sapat na para sa iyo. Sige, kung ganoon, aalis na tayo. Alam din ni Matthew na kahit na siya ay patuloy na manatili, hindi na siya makakakuha ng anumang karagdagang impormasyon, at siya ay nasiyahan na sa pagkuha ng napakaraming kapakipakinabang na impormasyon ngayon. Susunod, binalak niyang may magtanong sa paligid upang makita kung aling mga kapangyarihan ang nakakuha ng ganitong uri ng bolang bato, at pagdating ng panahon, upang makita kung alin sa mga kapangyarihan na nakakuha ng bolang bato na ito ang pinakamahina, hahanapin niya ang pinakamahinang kapangyarihang ito at aagawin muna ang isa. Sa kanyang puso, maaari lamang niyang ipagdasal na ang pamilyang puti ay hindi ang pinakamahinang kapangyarihan. Pagkatapos ng lahat, ang batang iyon mula sa pamilyang puti ay napakalakas, at ayaw niyang lumaban sa kanila. Master, may bumibisita sa labas. Gayunpaman, nang malapit na silang umalis, tumakbo ang isang disipulo ng Divine King Clan at muling itinaas ang kanyang kamay. Wala ako sa mood para sa mga bisita ngayon, kahit na sino man iyon, sabihin mo sa kanya na bumalik muna at sabihin wala ako sa mood. Ikinawi ni Master Yates ang kanyang kamay, naisip niya na ilang ulo ng pamilya. Ang gustong pumunta at magtanong muli tungkol sa sitwasyon. Sa mga araw na ito, inis na inis siya sa bagay na ito, dagdag pa ngayon, medyo naiinip na siya matapos makilala ang nakapatay na junior disciple na ito. Ngunit napakaraming tao ang dinala ni Matthew dito, at nasubok lang niya ang lakas ni Matthew, at hindi madaling gawin ang pagpatay sa kabilang partido. Kaya lang ayaw niyang pansinin ang kabilang partido. Kabanata 1574. Hindi kaagad umatras ang disipulong iyon, at pagkatapos mag-isip tungkol dito, mahina niyang sinabi, Guro, ang taong dumating ay hindi mula sa pangalawang klaseng pamilya o pangatlong klaseng pamilya, ito ay, ang young master ng White Family, si Jack. Yung brat na yon. Napasulyap si Elder Mosley sa iba at kay Matthew nang marinig ito, at ang ibang mga tao mula sa Divine King Hall ay bahagyang nagulat, hindi inaasahan na dumating din pala ang brat na iyon. Siya yun. Natigilan din sandali ang master ng Divine King Clan. Kung ito ay isang pangkalahatang pinuno ng pamilya ng isang maliit na kapangyarihan, ayos lang kung pipiliin niya na makita o hindi siya makita, hindi na kailangang magbigay ng mukha sa kabilang partido. Gayunpaman, kung si Jack iyon, kailangan niyang magbigay ng mukha, hindi banggitin na nalaman niya mula sa Hallmaster ng God King Hall na si Jack ay mayroon pa ring isa sa mga bolang bato sa kanyang kamay. Gayunpaman, pagkatapos mag-isip tungkol dito, muli siyang nagtanong, ilang tao ang kasama niya? Hindi ba marami, di ba? Sinabi ng disipulong iyon, isang tao lamang ang dumating, ang batang ito ay dumating gamit ang kanyang lumilipad na espada. Siya ay matapang na maglakas loob na pumuntang mag-isa. Isang tao lang talaga. Bago pa makapagsalita si Master Yates, baka sa mukha ni Matthew ang labis na pananabik. Kung mag-isa lang si Jack, hindi kaya ito na ang pinakamagandang pagkakataon para agawin ang kayamanan sa kanyang mga kamay. Ang batang ito ay tiyak na may bolang bato sa kanya, at mayroong 12-12 ng mga ito dito, at bawat isa sa kanila ay isa ring malakas na tao na may True God Realm cultivation. Kaya kung magsama-sama silang lahat, hindi pa ba nila kayang agawin ang kayamanan? Oo, isa lang, at nakita na nating lahat. Agad na sabi ng alagad na iyon. Tara, lumabas at tingnan ang batang ito. Kaway ng kamay, lumipad palabas si Matthew kasama ang iba pa. Pumunta ka. Natigilan si Master Yates at agad na nag-react sa ibig sabihin ni Matthew dito, at agad ding lumipad palabas kasama ang kanyang mga tauhan, at hiniling din sa isa sa mga elder na pumunta at tawagin ang ilan pa sa pinakamalakas na tao ng clan. Nandito din pala kayo. Naghintay ng ilang sandali si Jack, ngunit hindi niya inaasahan na ang mga unang lumipad palabas ay 12-12 ng mga tao, at sila ay talagang mula sa Divine King Hall, na bahagyang sumimangot ang kanyang mukha, medyo nagulat. Haha, anak, hindi ba nakakagulat iyon? Talagang hindi ko inaasahan. Nag-iisa ka talagang pumunta sa Divine King Clan, brat, hinahanap mo siguro ang kuya ko para pag-usapan ang bagay na ito ng bolang bato. Tumawa ng malakas si Matthew, ilang saglit pa ang pananabik sa kanyang mga mata. Siyempre, sinadya niyang banggitin ang katotohanang dumating si Jack ng mag-isa, para lang makita kung talagang nag-iisa si Jack. Kung sakaling nagdala ang batang ito ng iba, nagtatago sa malayong kakahuyan o sa malaking bundok, hindi sila maglalakas loob na kumilos ng madali. Kung ano ang pinuntahan ko para talakayin kay Master Yates, walang kinalaman sa iyo, di ba?
Hindi ko talaga akalain na si Master Yates pala talaga ang kuya mo. Kabanata 1575. Malamig na ngumiti si Jack at sinabi. Nang marinig na hindi idiniin ni Jack na hindi siya dumating mag-isa, natuwa ang puso ni Matthew. Mukhang mag-isa lang talaga ang batang ito, kaya mabuti na lang. Shoo shoo shoo. Sa oras na ito, lumipad din si Master Yates kasama ang kanyang mga tauhan, kasama ang mas makapangyarihang mga tao mula sa Divine King Sect, na sunod-sunod ding sumugod. Master Yates, itong batang ito ang taong gusto nating hanapin, siya talaga ang dumating na mag-isa. Kung hahampasin natin siya mamaya, sana ay hindi ka makialam. Tutal, ito ay isang personal na sama ng loob sa pagitan ko at niya. Ang batang ito ay pumatay sa dalawa sa aking pinakamataas na True God Realm powerhouses, at medyo ilang True God Realm expert. Ang utang na ito, oras na para bayaran ito. Matapos makita si Master Yates na dumating, ngumiti si Matthew at sinabi sa mahinahong paraan. Saglit na natigilan si Master Yates, pagkatapos ay ngumisi, Hall Master Matthew, hindi ito masyadong maganda. Si Jack ay hindi isang ordinaryong tao, siya ay anak ng ulo ng pamilyang puti. At saka, siya ang tagapagmana ng puti na puno ng pamilya, at kapag siya ay dumating sa aking lugar, natural na dapat ko siyang tanggapin ng maayos. Dumating siya sa aking angkan ngayon, kaya siya ang panauhin ng karangalan ng Panginoon sa Hawken, ang aking angkan. Bahagyang kumunot ang gilid ng bibig ni Matthew ng ilang beses bago siya nagsalita, Master Yates, wala lang to, di ba? Total private naman to sa pagitan ng dalawang pamilya natin. Kaya kung hindi mo tutulungan ang alinmang partido, it would be justifiable forward to get out. Ngunit nginisya ni Master Yates, sa aking paningin, si Jack ang aking bisita, at kayo ay hindi. Nang makita ni Jack na talagang sinusubukan siyang tulungan ni Master Yates, bahagyang uminit ang kanyang puso. Gayunpaman, itinaas pa rin niya ang kanyang kamay kay Master Yates. Master Yates, salamat sa iyong kabaitan. Gayunpaman, tama ang Master ng Divine King Hall na ito sa pagitan ko at nila, ito ay talagang itinuturing na isang personal na sama ng loob, at hindi ko nais na isali ang iyong Divine King clan sa ating dalawang pamilya. Ano ba, ikaw? Natahimik si Divine King Sect Master Yates sa kanyang puso, baliw ba itong si Jack? Ang kabilang panig ay may ilang pinakamataas na kapangyarihan ng True God Realm. Hindi pa banggitin na napakaraming late True God Realm at mid True God Realm cultivators, ang daming tao, at hindi pa rin na-appreciate ni Jack. Hindi ba ito ay katumbas ng pagpapadala sa kanyang kamatayan? Ang unang elder ng Divine King Clan ay galit din at direktang sinabi na may malamig na mukha, Jack, nababaliw ka na ba? Hindi mo ba nakikita na sinusubukan ka ng ating guro na tulungan ka? Kung gagawin mo iyon, ano ang pagkakaiba niyan sa paghahanap ng kamatayan? Walang pakialam si Jack at sinabing, hindi bale, hindi marami sa kanila, kahit na lumapit silang lahat sa akin, natatakot ako na mayroon lamang 5 True God Realm peak, na marami pa sa gitnang True God Realm at sa unang True God Realm. Kung hindi ako magpapakita sa kanila ng kaunting kasanayan, talagang hindi nila malalaman kung gaano katanga ang paghabol sa akin dito. Ngayong ganap na na-stabilize ang cultivation level ni Jack, ang kanyang combat power ay nag-improve din ng malaki kumpara sa dati. The most crucial thing was that he was only one here, the other white family members were not here, wala na siyang masyadong inaalala. Sa ganoong sitwasyon, talagang hindi niya inilagay sa kanyang mga mata ang 12-dosenang sinasabing malalakas na tao. Hall Master, ang batang ito ay masyadong baliw, hindi ba? Ang lakas ng loob niyang sabihin na mayroon lamang 5 malalakas na tao na may pinakamataas na True God Realm cultivation. Oo, Hall Master. Talagang hindi tayo binabanggit ng batang ito, ang yumaong True God Realm cultivators, hindi kaya niya tayo inilalagay sa kanyang paningin. Marami sa malalakas na lalaki mula sa Divine King Hall ang lahat ay galit na galit at tumingin kay Jack sa harap nila na may galit at labis na sama ng loob. Jack, dahil pinag-isipan mo at nasabi mo na, hayaan mo na, wala akong pakialam sa bagay na ito, kung magsisi ka man noon, walang kwentang magmakaawa sa akin. I am a person of my word, once I decide not to interfere, I will. Tiyak na hindi makikialam. Medyo nagalit din si Master Yates, gusto niyang tumulong na may magandang intensyon, pero hindi niya akalain na ang batang ito na si Jack ay walang utang na loob. Pag-isipan mo. Ngumiti si Jack at lumipad ng kaunti papalayo sa isang iglap, pagkatapos ay ikinawit ang kanyang kamay sa Hall Master ng Divine King Hall, sigurado ka bang gusto mo akong labanan? Huwag kang magsisi pagdating ng panahon. Hindi ka tutulungan ng mga tao ng Divine King Clan na ito. Kabanata 1576, Haha, kailangan pa ba natin ang tulong nila? Bata, nagbibiro ka, tama.
Narito mayroon tayong 5 malalakas na tao sa rurok ng True God Realm. Bawat isa sa kanila ay isang napakalakas na pag-iral. Not to mention, there are a dozen or so late True God Realm, with many mid-True God Realm and early True God Realm, and not a realm cultivators, sa tingin mo may chance ka pang mabuhay. May isang lalaki sa gitna ng True God Realm, ngunit pagkatapos marinig ito, tumawa siya ng malakas. Swoosh swoosh swoosh, agad ding nagkalat ang ibang mga lalaking iyon at bumuo ng pabilog na arco, naghahanda sa pag-atake kay Jack. Bahagyang naningkit ang mga mata ni Jack, ang kanyang kamao ay sumikat na may aura sa itaas ng kanyang kamao, at talagang kumislap siya, nanguna sa pag-charge palabas. Swoosh! Ang bilis ni Jack ay kasing bilis ng kidlat na agad na naging isang streak at nawala sa pwesto. Ang bilis naman! May isang lalaki na agad na napasigaw sa pagkamangha, pakiramdam niya ay malabo ang kanyang mga mata. Mag-ingat ka! Isang matandang katabi, agad na napasigaw sa gulat. Gayunpaman, huli na ang lahat nang biglang sumulpot si Jack sa harap ng lalaki mula noon at pinasabog siya sa itaas ng dibdib ng isang suntok. Boom! Isang malaking boom ang tumunog, at ang lalaking may maagang True God Realm cultivation level ay talagang direktang natangay ng kamao ni Jack. Diyos ko! Hindi naman? Mayroon siyang kahit maagang True God Realm cultivation, at ang kanyang katawan ay napakatigas na, ngunit siya ay talagang sumabog. Agad na napasigaw ang isang tao matapos makita ang eksenang ito, nakita kung gaano kalakas ang lakas ng pagsabog sa loob ng katawan na iyon sa suntok na ito mula kay Jack ngayon lang. Boom! Gayunpaman, nang bumagsak ang kanyang mga salita, nagpakita si Jack sa harap ng isa pang lalaki ng gitnang True God Realm, at gayon din, pinasabog niya ang isa pang lalaki ng isang suntok. Ang kapangyarihang ito, hindi ako siguradong kalaban. Si Master Yates, na nakakita ng eksenang ito, ay huminga ng malamig na hangin. Ang kapangyarihan sa loob ng katawan ni Jack ay napakalakas, ang lakas ng pakikipaglaban ng batang ito ay talagang nabaluktot sa isang nakakatakot na antas. Gayunpaman, sa napakaraming malalakas na tao sa kabilang panig, maaari bang si Jack na mag-isa lang, ay talagang katapat ng kabilang panig. Itong batang ito, direktang sumisingil sa karamihan ng kalaban, kung lalaban sila ng malapitan, hindi sapat ang mga tao ng kalaban para kumilos sa takot na masaktan ang sarili nilang mga tao, napakatalino talaga ng batang ito. Ang unang elder ng Divine King Clan, pagkatapos tingnan ito, ay talagang nagsalita. Nagmulat ang puso ni Master Yates, pagkatapos ay naunawaan niya kung bakit talagang nagkusa si Jack na magmadaling lumabas. Hanggat ang mga tao sa kabilang panig ay hindi humiwalay sa isang maikling panahon, mahirap itong hampasin. Bukod dito, sa bilis na ito, lumilipad siya sa pagitan ng mga tao, mahirap para sa pag-atake ng lahat na itutok sa kanya. Damn it! Ang batang ito, napakakasuklam-suklam. Nang makitang sa ilang saglit na patay ni Jackie ang dalawa pang malalakas na tao sa realm cultivation ng True God, galit na galit si Matthew kaya nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Lahat, kumalat ng kaunti. Si Matthew ay hindi tanga at agad na naunawaan ang mga intensyon ni Jack at sinabi sa gulat, lahat ay huwag gumawa ng gulo, ito ay hahayaan pa rin siya sa kanyang paraan. Pagkaraan ng ilang sandali, nakapatay si Jack ng ilang makapangyarihang tao. Naramdaman din ito ni Matthew, at halos lahat sila ay nagpanik, isa-isa silang kinakabahan. Kung tutuusin, malaki ang posibilidad na sila na ang susunod. Gamit ang isang pitik ng kanyang palad, direktang inilabas ni Jack ang napakataas na kalidad na spirit weapon, at mabilis na itinurok ang kanyang aura dito, ang espada sa kanyang kamay ay agad na kumikinang ng maliwanag, at ang aura ni Jack, na agad na sinundan ng pag-akyat ng marami. Kabanata 1577. Swoosh! Iwinagayway ni Jack ang kanyang espada, at isang hiwa ng apoy ang dumiretso sa ilang lalaki sa harapan niya. Bigyan mo ako ng isang pag-atake. Hinawakan ng mga lalaking iyon ang mga espada sa kanilang mga kamay, at isa-isa, nilalaro din nila ang kanilang mga pag-atake. Sa pagkakataong ito ay medyo malayo si Jack sa kanila, at sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataong maka-counterattack. Boom boom boom! Gayunpaman, ang mga pag-atake ng apat na lalaki ay talagang madaling nawasak ng pag-atake ni Jack, at sa susunod na segundo na ang natitirang resulta ay direktang damapo sa kanila. Bang bang bang! Ilang bahagyang mapurol na tunog ang sunod-sunod na umalangaw-ngaw, tatlong lalaki ang direktang pinugutan ng ulo, at ang isa pang matandang lalaki, na ang antas ng cultivation ay umabot sa yumaong True God Realm, ay hindi pinugutan ng ulo, ngunit siya ay malubhang nasugatan at nahulog ng husto sa lupa, bumulwak ang isang bibig ng dugo, hindi man lang makatayo. Umuungol.
Sa oras na ito, ang isa sa mga elder sa rurok ng True God Realm ay sa wakas ay nagpuntirya kay Jack at inatake siya, isang napakalaking mabangis na tigre na gawa sa aura ang lumitaw sa kanyang harapan at pagkatapos ay sinugod si Jack. Sa pagharap sa gayong nakakatakot na pag-atake mula sa kanyang kalaban, si Jack, gayon paman, ay malamig na ngumuso. Hindi lamang siya nagpakita ng kahit katiting na takot, ang kanyang mga mata ay mayroon pang kaunting fighting spirit sa mga iyon, isang nakakatakot na laban ng espiritu na pumupuno sa kanyang puso. Mahusay na epekto ng alon. Mabangis na tumalon si Jack at nilaslas ang kanyang espada sa kanyang harapan, at isang alon ng aura ang lumitaw sa kanyang harapan, na direktang lumilipad sa kanyang harapan. Habang ginagawa na ngayon ni Jack ang hakbang na ito, ang pag-ataking iyon ay muling malinaw na ilang puntos na mas malakas kaysa dati. Sinakop ng alon ang isang mas malaking lugar at ang alon ay mukhang mas mataas. Ang lakas ng pakikipaglaban ng batang ito ay tila ilang puntos na mas malakas kaysa dati. Ang pangit ng mukha ng isang lalaki matapos makita ang eksenang ito. Ang pag-atake niyang ito ay direktang sumasaklaw sa isang napakalawak na lugar, mayroong higit sa 100 tao sa kabilang panig, lahat ay nasa saklaw ng pag-atake. Hindi napigilan ni Master Yates na makahinga ng maluwag matapos makita ang eksenang ito, ang lakas ng pakikipaglaban ni Jack ay nakaramdam siya ng takot. Wala na siyang pag-aalinlangan na kung siya ang nakatagpo ng ganoong hampas ni Jack ay natatakot siya na hindi niya ito maiiwasan at malabanan na lamang ito, hindi na niya banggitin pa na baka hindi niya ito malabanan ng matagal. Ang mga makapangyarihang tao sa kabilang panig na natakpan ng pag-atake, isa-isa, ay nagpakawala rin ng kanilang pinakamalakas na pag-atake. Gayunpaman, sa harap ng pag-atake ni Jack, ang kanilang mga pag-atake ay nawasak na tila sila ay nabura. 12 tao ang pinatay ni Jack ng ganon-ganon lang. Na kinabibilangan din ng pit na True God Realm powerhouse na nagpalayas ng isang malaking mabangis na tigre. Nang makita ang eksenang ito, humigop ng malamig na hangin si Matthew at namuti ang mukha sa takot. Ngayon lang niya napagtanto kung gaano kakilakilabot ang kapwa Jack na ito, inihagis niya ang kanyang espada at tumalikod at tumakbo, lahat tumakbo, napakalakas ng batang ito. Kung magpapatuloy ito, kung gumawa pa siya ng ilang pag-atake tulad ng ginawa niya, matatapos tayong lahat. Kinilabutan din ng ibang mga tao, hindi man lang napigilan ng pag-atake ng 12 tao ngayon lang ang welga ni Jack, napatay silang lahat, ito ang unang pagkakataon na nakakita sila ng ganoong combat power. Siyempre, kung alam nila na nakapatay. Si Jack ng 6 na malalakas na tao na may peak True God Realm cultivation noong hindi pa siya nakakalusot sa rurok ng True God Realm, iniisip niya kung ano ang mararamdaman nila. Gusto mong umalis, hindi ganoon kadali. Masyadong mabilis ang takbo ni Jack, at matapos harangin ng isang espada ang chop ng kanyang kalaban, diretsyong tinutukan niya ng isa pang espada si Matthew sa harapan niya at tinaga. Wave Sword. Sa pagkakataong ito, nagsagawa ng mas malakas na pag-atake si Jack, isang tangkay ng mga aura na lumilipad na mga espada, na sa totoo lang ay parang sword dragon, direktang sumugod palabas. Kabanata 1578, lumingon sa likod si Matthew at pumuti sa takot, mas malakas pa ang atake ni Jack sa pagkakataong ito. Tsaka ang bilis talaga nitong pag-atake, naabutan siya nito sa isang iglap, halatang mas mabilis pa sa kanya. Fire Phoenix Chop. Nang makitang malapit na siyang mahuli, wala siyang ibang pagpipilian kundi ang tumalikod kaagad, itinurok ang kanyang aura sa napakataas na kalidad na sandata ng espiritu sa kanyang kamay, at pumutok gamit ang kanyang espada sa harapan. Ilang iba pang mga lalaki, na nasa loob din ng saklaw ng pag-atake, ay agad ding tumigil at nagsagawa ng kanilang mga pag-atake. Umuungol. Sa harap ni Matthew, isang napakalaking phoenix ang lumitaw, na mukhang lahat ng ito ay nakondensed mula sa aura at dumiretso sa unahan na may nakakatakot na pagbabago. Boom boom boom. Ang mga lumilipad na espada ni Jack ay dumaong sa ibabaw ng Fire Phoenix sa isang iglap, inatake ito ng walang tigil at pinasabog ang phoenix na iyon pagkatapos ng ilang sandali. Bukod dito, ang mga lumilipad na espada ay nagpapatuloy pa rin sa unahan, sinisira ang mga pag-atake ng ilang mga tao sa likod nila. Bagamat ang mga lumilipad na espada ay patuloy na natupok, ang lakas ng pag-atake ng bawat isa sa mga lumilipad na espada ay kamangha-mangha na malakas, at marami pa rin sa kanila ang natitira, na direktang humiwalay at napunta sa 5 tao sa isang iglap. Sa kabutihang palad, binilhan tayo ng Hallmaster ng maraming oras. May isang taong lumipad na ng 12 milya palayo, at pagkatapos lingunin, siya ay nasa estado pa rin ng pagkabigla. Siguro kung mabubuhay pa ang Hallmaster. Ang isa pang kasama, na may pagkalubog ding mukha, ay hindi masyadong pinansin at umalis. Isa-isa silang nagkalat sa lahat ng direksyon at tumakas. Bang bang bang!
Ang apat na lalaking iyon, na hindi man lang makalaban, ay tinamaan ng nakakatakot na lumilipad na mga espada ng aura, direktang tumusok sa kanilang mga katawan at bumagsak mula sa hangin. Gawin mo itong mas malaki para sa akin. Gayunpaman, ang Hallmaster na iyon ng Divine King Hall, ay agad na inihagis ang kanyang napakataas na kalidad na spirit weapon na pagkatapos ay lumaki, na bumubuo ng isang napakalaking kalasag. Halos sa sandaling ihagis niya ang lumilipad na espada, tumalikod siya at tumakas, naging isang bahid ng anino at dumiretso sa unahan. Boom boom boom! Ang pag-atake ni Jack ay napigilan ng lumilipad na espada, ngunit ang lumilipad na espada ay natangay din. Path! Ang Extreme Flying Sword ay may pahiwatig ng espiritual na koneksyon kay Matthew, at ngayon ay sunod-sunod itong pinasabog, na nagdulot ng isang subo na dugo na bumulwak mula kay Matthew. Gayunpaman, nagngangalit pa rin siya at muling kinokontrol ang lumilipad na espada, patuloy sa paglipad at pagharang sa harap ni Jack. Boom! Si Jack ay nagpasabog ng isa pang pag-atake, dumaong sa ibabaw ng lumilipad na espada, at ang koneksyon sa pagitan ni Matthew at ng lumilipad na espada ay tuluyang naputol. Muling bumulwak si Matthew ng isang bibig ng dugo, at ang lumilipad na espada ay agad na lumiit at nahulog. Nang makita ang napakataas na kalidad na espiritual na sandata, si Jackie ay nag-alinlangan saglit at direktang lumipad pababa, sinalo ito bago ito tumama sa lupa, at saka lamang siya lumipad muli. Gayunpaman, sa ganoong pagkaantala, ang mga taong iyon ay sumugod na sa malayong kakahuyan ng malaking bundok, at halatang hindi ganoon kadaling ipagpatuloy ang pagtugis. Kalimutan mo na ito, iligtas natin ang iyong buhay sa ngayon, ang pagpatay ng higit sa 20 malalakas na tao ay sapat na, hindi pa banggitin, mayroon pa ring 2 elder sa rurok ng True God Realm sa kanila. Tumingin si Jack sa lupa, ngumiti ng mahina, at muling lumipad pababa upang kunin ang kanyang mga samsam sa digmaan. Kabanata 1579. Ang batang ito, napakalakas niya, napakaraming tao ang nakapaligid sa kanya at talagang nakapatay siya ng higit sa 20 tao mula sa kabila ng hindi nasaktan. Kung hindi si Matthew at ang iba pang mabilis na nakatakas, natatakot ako na baka namatay din sila dito. Nakatingin kay Jack na kumukuha ng mga samsam sa digmaan sa ibaba, isang nasa katanghali ang gulang na babae mula sa Divine King Sect ang nagsabi ng may matinding damdamin. Hinding-hindi dapat masaktan ang anak na ito. Kailangan pa nga nating subukang kaibiganin siya. Buti na lang at di pa tayo sumubok na salakayin siya, palaging kumikilo sa mababang profile at hindi nakakasakit sa kanya. Bagamat ang cultivation level ng batang ito ay nasa rurok ng True God Realm, ang kanyang combat power ay higit na lumampas sa kanyang cultivation level. Pinaghihinalaan ko na ito ay maihahambing pa nga sa ultimate realm na kapangyarihan ng isang tao. God Realm level din. Nagpakawala rin ng mahabang hininga si Master Yates, masyadong nakakaloka ang eksenang iyon, lalo na ang dalawang magkasunod na galaw na ginawa ni Jack sa kanyang harapan, na hanggang ngayon ay umalingaw-ngaw pa rin sa kanyang isipan. Natatakot ako na ang mga tao sa Cloud Sky Clan at sa Lagorio family ay nagkakaproblema, haha, kung makasakit sila sa White family, hinahanap nila ang kamatayan. Lalo na ang Cloud Sky Clan, nawala na sila ng 6 na malalakas na tao sa rurok ng True God Realm noong sinabi nilang nakatagpo sila ng isang nakakatakot na demonyong halimaw noon, ngayon ay mas nababawasan ang kanilang lakas. Ang unang elder ng Divine King Clan ay tumango, pagkatapos ay sinabi, sa pagkakataong ito, hindi ko alam kung paano ang magiging pagkalugi ng Cloud Sky Clan pagkatapos makapasok sa mapanganib na lupain na iyon, kung malaki ang kanilang pagkalugi, sa tingin ko ay maaaring maglakas loob ang pamilyang puti na mag-atake. Kung maliit ang pagkalugi ang mga tao ng White family, sa tingin ko ay hindi muna tatama sa ngayon, dahil simple lang, ang pinakamataas na powerhouse ng White family sa kabuuan ay medyo mas kaunti at ayaw ni Jack na magkaroon ng malaking sakripisyo, kung kailangan ng malaking sakripisyo kapalit ng tagumpay ng White family, medyo hindi matipid iyon. Inisip ito ni Master Yates bago hulaan. Ngunit nang bumagsak ang kanilang mga salita, lumipad din si Jack mula sa ibaba, pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang kamay kay Master Yates, salamat sa iyong kabaitan ngayon lang. Master Yates, ngunit ito kahit ano pa man ang mga tao ng Divine King Hall, sinundan nila tayo noon sa Blackwind Island na iyon. Nagdudulot sa atin na mawalan din ng ilan pang mga tao sa pangkalahatan, dahil nasagasaan natin sila ngayon dapat natin silang turuan ng ilang leksyon. Panipi. Bahagyang kumaibot ang mga sulok ng bibig ni Master Yates, hindi ito aral sa kabilang panig. Kung ang kabilang panig ay tumakbo ng mas mabagal, ang malalakas na taong ito ay napatay na, kung gayon, ang God King Hall ay karaniwang ituring na umiiral sa pangalan lamang. Haha, young Master Jack, ang lakas mo sa pakikipaglaban ay talagang hindi masabi.
Tumawa si Master Yates, kung tutuusin, isa kang mahalagang panauhin ng aming sekta, kaya natural na gusto kong tumulong kung kaya ko, ngunit hindi ko inaasahan na magiging ganoon kalakas si Young Master Jack. Hindi man lang namin kailangan tumulong at kakayanin mo itong mag-isa. Pagkasabi niyon, nag-isip si Master Yates at agad na pinamunuan, "Tara na, kung may gagawin si Young Master Jack, mag-usap tayo sa loob." Mabuti. Tumanggaw si Jack, naramdaman din niya na pagkatapos ng ganoong labanan ngayon, ang mga taong ito mula sa Divine King Sect na ito ay halatang iba ang tingin sa kanya kaysa dati, na may kaunting paggalang. Siya nga pala, itong mga bangkay. Gayunpaman, pagkatapos lamang ng ilang hakbang ng paglipad, huminto muli si Jack at tiningnan ang mga bangkay na iyon sa lupa. "Oh, hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito, ang ating mga tao, marunong silang maglinis." Tumawa si Master Yates. "Maraming salamat kung ganoon." Iniangat ni Jack ang kanyang kamay. Si Matthew at ang iba pa, isa-isa, ay natakot hanggang sa mamatay sa kanilang mga puso, at patuloy na lumilipad ng 1 o 2 oras bago sila huminto. Namumutla din si Matthew, halatang maraming sugat ang dinadanas. Damn, masyadong pervert ang kapangyarihan ng batang ito, paano siya magkakaroon ng ganoong nakakatakot na kapangyarihan sa pakikipaglaban. Naglabas si Matthew ng healing pill at pagkalunok nito ay napabuntong hininga siya. "Hall Master, ngayon, ano ang dapat nating gawin?" "Oo, Hall Master. Masyadong makapangyarihan ang batang iyon, mabuti pang bumalik tayo sa dagat, itong pamilyang puti, mas mabuting huwag nang masaktan." Ilang matatandang lalaki, lahat ay nanghikayat kay Matthew dahil sila ay talagang natatakot. "Talagang hindi kayo magaling. Kung babalik tayo sa dagat, natatakot ako na hindi na tayo makakalusot sa Ultimate God Realm sa natitirang bahagi ng ating buhay. At saka, sa pagkakataong ito ay nabigo tayong palibutan ng batang iyon, ngayon ay maaaring matakot siya sa ating malaking bilang ng mga tao at hindi tayo abalahin, ngunit paano kung siya ay pumasok sa Ultimate God Realm at direktang humantong sa mga tao upang patayin ang ating Diyos King Hall?" Pinandilatan ni Matthew ang mga lalaking ito sa harapan niya ng walang kagandahang loob, pagkatapos ay kinuyam ang kanyang mga kamao at sinabi ng may matigas na mukha, "Hindi tayo maaaring umalis, maghanap muna tayo ng matutuluyan, at pagkatapos ay pag-usapan natin ito." Kabanata 1580. Si Matthew at ang iba pa ay inihanda na humanap ng matutuluyan bago gumawa ng mga plano, na binabantayan ang mga galaw ng malalaking kapangyarihan sa mainland. Bukod dito, mabilis silang nagpadala ng 2 tao upang bumalik sa God King Hall at magdala ng ilang Demi-God Realm na True God Realm powerhouses kasama nila, na naglalayong manatili sa pinakamalapit na isla sa baybayin mula sa mainland at maghintay ng mga order anumang oras, upang hindi sila makarating sa oras kung kailan kailangan nilang gumamit ng malaking halaga ng lakas tao. Sa sandaling ito, si Jack, Master Yates at ang iba pa, ay muling bumalik sa napakalawak at walang kapantay na silid ng konseho. "Well, Master Yates, let's talk about matters regarding this stone ball. I got one, pero pinag-aralan ko ito sa nakalipas na 2 araw at wala akong makita. Alam kong matagal na itong pinag-aaralan ni Master Yates, hindi ako sigurado kung may mga breakthroughs." Ngumiti si Jack at direktang sinabi, "Kung may anumang ideya, iniisip ko kung maaari mong sabihin sa akin ang 1 o 2. Haha, ikaw bata, ang prangka mo talaga." Matapos matigilan si Master Yates, tumawa talaga siya ng malakas. Napakaraming tao na bumisita, ang lahat ay gustong magtanong tungkol sa bagay na ito, ngunit lahat sila ay nagpagulong-gulong at nag-usap tungkol sa iba pang hindi kaugnay na mga bagay sa kalahating araw. Ang ilan ay tinapik pa ako sa likod ng kalahating araw bago makarating sa pangunahing bagay. Iba ka, dumiretso ka kaagad sa punto. Haha, hindi ba maganda? Sa ganitong paraan, lahat tayo ay makakatipid ng oras, tama? Lalo na si Master Yates, ang iyong oras ay napakahalaga, paano mo ito masasayang sa isang bagay na hindi gaanong mahalaga? Tumawa si Jack at mabilis na tumingin ulit ng seryoso sa kabilang party at sinabing, "Tama, Master Yates, kung ayaw mong sabihin sa akin ang kahit ano o ayaw mong pag-usapan ito sa akin, aalis na ako. Bakit kailangan pang umalis ng maaga? Gusto ko ang ugali mo." Nakangiting sabi ni Master Yates, sa kasabay pitik ng palad, kumuha siya ng bolang bato at inilagay sa mesa sa harapan niya. "Pinag-aaralan na namin ang bolang bato na ito, at araw-araw na namin itong tinatitigan, pero sa totoo lang, wala pa kaming nakikitang kahit ano sa ngayon. Ang alam lang namin ay sumisipsip ng aura ang bolang bato, at ang mga rune na naiwan dito ay parang hindi na nila alam." "Tama, Young Master Jack. Sinubukan pa nga naming durugan itong batong bola, pero hindi man lang mabasag. Parang solid, hindi dapat kahit anong klaseng itlog.
Sinunog pa namin at sinunog pero wala rin nakitang pagbabago. Ang isa pang elder ng Divine King Sect, pagkatapos mag-isip tungkol dito, pagkatapos ay nagsabi sa gilid. Matapos marinig ito, medyo naging kakaiba si Jack, talagang hindi niya inaasahan na ang mga tao ng Divine King Clan na ito ay nakasubok na ng napakaraming iba pang pamamaraan. Isa pa, nalaman namin na ang bagay na ito, kung ito ay nasa gabi ng kabilugan ng buwan, kung gayon ang bilis ng pagsipsip ng espiritual na chi ay hindi kapani-paniwalang mabilis, hindi bababa sa 10 beses na mas mabilis kaysa sa karaniwang mga oras, marahil kahit 20 beses, maaari itong sumipsip ng maraming espiritual na chi sa isang araw. Nagsalita muli si Master Yates. Nakalanghap ng malamig na hangin si Jack, na bigla talaga ang puso niya. Sa loob ng 2 o 3 araw ay magiging full moon na naman, hindi ba't ang bilis ng pagsipsip na ito ay mas mabilis kung ang 7 bolang bato ay sumisipsip ng espiritu ng enerhiya sa parehong oras. Ang espiritual na chi sa ating mga lugar ay hindi kasing siksik ng espiritual na chi sa Black Wind Island na iyon, kung tayo ay pumunta sa ganitong bilis, mas marami ang talagang masisipsip. Oo, ang bagay na ito ay sumisipsip lamang ng aura at hindi ito inilalabas, ano ang sinusubukan nitong gawin? Talagang wala ito kung titingnan mo ito sa maikling panahon, ngunit kung patuloy silang sumisipsip ng aura ng walang tigil, pagkatapos ay nakakatakot pa rin ito pagkatapos ng mahabang panahon. Sabi ni Master Yates na nakakunot ang noo pagkatapos mag-isip. Young Master Jack, ano ang tungkol sa iyo? Mayroon ka bang ibang pananaw, o iniisip? Tanong ulit ni Master Yates kay Jack pagkatapos mag-isip. Please subscribe and hit the notification bell for more novel stories. JC Entertainment.